Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po guys, ay isa na naman napaka-interesting na topic ang aking i-share sa inyo. Lalong-lalo na po guys kung kayo ay mahilig mag-book sa another third-party website maliban po sa sariling website ng isang airline. So sa video po ito guys, I hope na makatulong ito sa inyo in the future para maiwasan nyo po ang problema in case po na kayo ay may wrong mga kailangan i-amend ng mga details. So, stay tuned po. So, welcome back po guys. So, sa video pong ito, sabi ko na po ay, halimbawa, nagpa-book po kayo sa Philippine Airlines. So, kailangan po, kung kayo ay nag-book sa Philippine Airlines, sa mismong website ng Philippine Airlines, kayo magpa-book. Kung kayo ay AirAsia, sa AirAsia website din kayo magpa-book. At saka sa Cebu Pacific ay mismong sa Cebu Pacific. So, bakit? Ayan. So, usually po guys, ito yung mga katanungan sa akin kung halimbawa nagkamali sila ng mga personal details ng isang pasahero, halimbawa yung first name, yung last name, at saka yung birth date. So, ito guys, ay importante po ito for your itinerary na tama po yung nakasulat sa inyong itinerary at saka sa mga IDs na inyong na-present. So, para maiwasan po ninyo in the future, kailangan po, halimbawa, nasabi ko na kung sa anong airlines kayo nag-book, ay doon din mismo sa website para maiwasan po ninyo at madali pong mai-amend kung ano man po yung mga pagkakamali ng details na inyong nagawa. Ayan. So, kasi po, pag halimbawa sa third party website po kayo nagpa-book tapos AirAsia, pag nagpaayos po kayo ay wala po kayong record doon sa kanilang system. So, yan po ang usually na pagkakamali at saka mahirap po talaga kasi magbabayad pa po kayo. So, yun lang po ma-share ko. So, in the next book po ninyo, doon na mo mismo sa isang